Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Nagsisimula ang kwento sa Bundok Pauzo, kasama ang isang batang lalaki na may buntot ng unggoy na nagngangalang Goko. Isang araw pagkatapos mangisda at magsibak ng kahoy, pumasok si Goko upang makita ang kanyang Dragon Ball na kumikinang, sa pag-aakalang ito ay ang kanyang lolo ang kausap. Sa kanyang paglalakbay upang makahanap ng makakain, hindi niya sinasadya na magalit sa kanya ang isang saber-tooth cat, kaya tumakbo siya at nalampasan niya ito mula sa isang bangin at sa isang ilog, at nawala ito. Habang nasa ilog, naghuhubad si Goko upang ilagay ang kanyang buntot sa tubig bilang pain para makahuli ng isda. Hindi nagtagal, isang napakalaking isda ang tumalon mula sa tubig. Dahil walang takot sa higanteng isda, iniwasan ito ni Goko at pinatay ito sa isang malakas na sipa. Sa sandaling ito, habang masayang naglalakad pa uwi, hila-hila ang patay na isda, bigla, nasagasaan siya ng isang teenager na babae na nagngangalang Bulma sa kanyang kotse. Si Goko ay hindi pa nakakita ng kotse noon, at umatake, iniisip na ito ay isang halimaw. Sa lakas niya ay binuhat niya ang sasakyan at inihagis sa malayo. Bilang depensa, bumunot si Bulma ng baril at direktang nagpaputok sa ulo ni Goko, ngunit dahil sa pagiging napakalakas at hindi tinatablan ng bala, kinirot lang siya ng mga bala. Matapos ang muntik ng mapatay ni Bulma, sinimulan siyang salakayin ni Goko, ngunit huminto siya nang ihayag niya ang kanyang sarili bilang isang tao na babae, hindi isang halimaw. Kaya huminto si Goko at nalaman niyang iba siya. Lumalabas na si Goko ay palaging sinasabihan ng kanyang lolo na maging mabait sa mga babae, kaya inihatid niya si Bulma sa kanyang tahanan para sa hapunan. Sa wakas, nakarating na sila. Nakita ni Bulma ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang kanyang Dragon Ball. Agad na hinila ito ni Goko palayo kay Bulma, at sabi niya, "Lolo ko ito." Pagkatapos ay ipinakita ni Bulma kay Goko ang kanyang dalawang Dragon Ball na mayroon siya, at sinabi sa kanya na mayroong 7 Dragon Ball sa kabuuan, at kumalat ang mga ito sa buong mundo. Ipinaliwanag pa niya na kapag nakolekta silang lahat, pinapayagan nila ang may-ari na makatanggap ng isang kahilingan. Sa kaso ni Bulma, ang hiling niya ay magkaroon ng perpektong kasintahan, ngunit matigas ang ulo ni Goko na ibigay ito sa kanya, dahil ito na lang ang lahat ng natitira na iniwan ng kanyang lolo. Sa ibang lugar, dalawang kakaibang figura na nagngangalang Shu at Mai, na pinamumunuan ng isang maliit na asol na entity na pinangalan ng Emperor Pilaf, at sila ay nakahanap ng Dragon Ball sa isang piitan. Sila pala ay naghahanap dito ng mga Dragon Ball upang mamuno sa mundo. Ngunit nagalit si Pilaf nang sabihin sa kanya ni Mai na, kailangan niyang kolektahin silang 7 para ipatawag ang walang hanggang dragon, si Shenron. Bumalik sa bahay ni Goko, sumang-ayon si Goko na samahan si Bulma sa kanyang paglalakbay upang mangolekta ng mga Dragon Ball. Ipinaliwanag niya kay Goko na nadedetect niya sila gamit ang kanyang Dragon Radar. Sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang mga kapsula para gumawa ng motorsiklo, na naging dahilan ng pagkagulat ni Goko, dahil akala niya ay gumagawa siya ng pangkukulam. Pagkatapos ay umalis ang dalawa patungo sa pinakamalapit na Dragon Ball. Sa daan, huminto si Bulma para mag-pit stop, pagkatapos dumaan sa isang matarik na burol. Bago siya makaalis, isang nakakatakot na pterodactyl ang kumidnap sa kanya, pagkatapos ay tinali si Goko, at lumipad palayo. Sa kalaunan ay pinaghihinalaan ni Goko ang tunay na intensyon ng halimaw, ngunit hindi niya alam kung paano lumipad. Biglang may naisip si Goko, kinuha ang rende ng motorsiklo at nagmamaneho palabas ng burol sa hangin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang power pole na dinadala niya sa kanyang likuran, at inutusan itong pahabain, na agad na tinalo ang pterodactyl sa pamamagitan ng pagdurog sa taluktok nito at pagbagsak nito sa lupa sa ibaba. Ligtas na bumagsak si Goko sa lupa at ginamit ang kanyang power pole para epin si Bulma sa isang bangin. Pero ang pinakamasama sa lahat, sobra na ito sa kanya habang umiiyak, na naiihi si Bulma sa kanyang pantalon. Pagkatapos ay bumalik ang dalawa sa kanilang pakikipagsapalaran sa paghahanap ng mga Dragon Ball. Pagkatapos ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, nagpunta sina Goko at Bulma malapit sa Skull Valley. Habang iniisip ni Goko na matutulog sila sa isang tolda, naglabas si Bulma ng isang kapsula at nag-spawn ng isang bahay, na napagkamalan ni Goko na isang higanteng halimaw. Naguguluhan din siya sa maraming bagay sa loob gaya ng mga ilaw at TV. Napansin ni Bulma na talagang mabaho si Goko, kaya pinilit niya itong maligo. Habang pinaliliguan siya, nalaman niya na ang buntot ni Goko ay totoo at bahagi ng kanyang katawan, at kontrolado niya ito dahil sa katotohanang kaya niyang kuskusin ang likod nito.
Pagkatapos siyang paliguan, natigilan si Bulma sa kanyang buntot na nag-iisip kung ang lahat ng lalaki ay talagang may buntot at itinago ang mga ito, ngunit binanggit ni Goku na ang kanyang lolo Gohan ay walang buntot, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay nagpa siya si Bulma na mag-relax sa bubble bath, ngunit nasira ito nang pumasok si Goku, at nagkomento tungkol sa pagtulong sa kanya dahil wala siyang buntot. Nagalit si Bulma at binato siya ng mga bote ng shampoo at iba pang gamit habang tumatakbo. Samantala, si Emperor Pilaf ay nag-e-enjoy sa kanyang higanteng hapunan, at pinahihirapan si Shu, na pinagbabayad siya para sa kanyang sariling pagpapasa ng utot. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Mai tungkol sa isang glow sa Skull Valley, na maaaring isa pang Dragon Ball. Ipinadala ni Emperor Pilaf sina Shu at Mai na pumunta at imbestigahan ang sitwasyon. Sa panig ni Goku, hindi niya nagustuhan ang pagkain ni Bulma, kaya nagpa siya si Goku na maghanap ng makakain. Siya ay hindi inaasahan na matisod sa eksaktong parehong valley na pinuntahan ni Shu at Mai na nagpapatrolya. Kaya sinundan ito ni Goku, sa pag-aakalang ang kanilang eroplano ay isang malaking ibon. Sa sandaling nasa lupa na, napagtanto ng dalawa na ang glow, ay talagang ang mga mata ng lahat ng mga lobo na naninirahan sa valley na ito. Nagkataon, iniligtas sila ni Goku, sa pamamagitan ng pagsisikap na kumuha ng hapunan para sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, dinala niya kay Bulma ang isang balat na lobo at isang alupihan, na muling sumisigaw sa kanya dahil sa pagdadala ng isang bagay na nakakadiri, kaya kinain ito ni Goku sa labas. Pagkatapos, habang nagsisipilyo si Bulma, tinanong niya si Goku tungkol sa kanyang nanay at ama. Sumagot si Goku na, hindi niya alam ang tungkol sa kanila, at sinabing natagpuan siya ng kanyang lolo bilang isang sanggol ng mag-isa at nagpas siyang iuwi siya kasama niya. Pagkatapos ay nakatulog si Goku, habang kinakausap pa rin siya ni Bulma, na ikinagalit niya. Sa umaga, unang gumising si Goku at nagpas siyang magpahinga sa kandungan ni Bulma. Nang mapagtanto niyang wala siyang maramdamang umbok, hinubad niya ang panty nito at sinabing, wala siyang bola. Nagising si Bulma, hindi napagtanto ang ibig niyang sabihin, at naisip na may nagnakaw ng Dragon Ball. Habang nagsasawa si Goku na panoorin siyang magsuklay ng buhok, lumabas siya para magsanay. Sa hindi inaasahan, may nakasalubong siyang kakaibang bisita, isang pagong. Sinabi ng pagong na nawala siya sa kanyang amo, na nakatira sa tabi ng dalampasigan. Binigyan siya ni Bulma ng tubig alat upang magtagal pa siya, at nag-alok si Goku na iuwi siya, ngunit sinabi sa kanya ni Bulma na ang dalampasigan ay 100 milya mula sa kanilang daan. Tila walang pakialam si Goku at nagsimulang mag-jogging sa kalsada kasama ang pagong sa kanyang likod. Sa takot na magpatuloy ng mag-isa, sinundan ni Bulma si Goku sakay ng motorsiklo. Habang papunta sa beach kasama ang pagong, si Goku at Bulma ay hindi inaasahan na nakatagpo ng isang magnanakaw na oso, na gustong kumain ng pagong. Tinanggihan siya ni Goku at nagkaroon ng kanyang unang tunay na labanan. Ito ay nagpapatunay na siya ay napakabilis at malakas para sa kanya. Sa ilang segundo, madali niyang natalo ang oso sa pamamagitan ng malakas na suntok sa kanyang ulo. Nang makarating sila sa dalampasigan makalipas ang ilang sandali, nagpaalam si Goku sa pagong at inilagay siya sa dagat. Biglang sinabihan sila ni pagong na maghintay. Lumalabas na mayroon siyang regalong ibibigay sa kanila. Bumalik si pagong kasama ang kanyang amo, ang Turtle Hermit, Master Roshi, at ipinakilala siya kina Bulma at Goku. Gusto ni Master Roshi na bigyan ng regalo si Goku, kaya binigyan niya ito ng mahiwagang Flying Nimbus, isang ulap na maaaring lumipad kahit saan, ngunit maaari lamang sakyan ng mga may dalisay na puso. Sa sandaling ito, sinubukan ni Master Roshi na magpakita kung paano ito gamitin, ngunit nabigo ito sa halip. Si Goku, syempre, ay matagumpay na nakasakay dito ng madali. Samantala, ang susunod na target ni Emperor Pilaf ay ang bahay ni Master Roshi, dahil nalaman niya na may Dragon Ball ang matandang master sa paligid. Galit na galit niyang sinubukang buksan ang pinto gamit ang isang susi, ngunit hindi ito gumana. Tahimik na itinuro ni Mai na may bukas na bintana. Sa beach, humihingi din si Bulma ng premyo kay Roshi, sa kabila ng mga komento ni Pagong na si Goku lang ang tumulong sa kanya. Agad niyang napansin ang Dragon Ball na nakasabit sa leeg ni Master Roshi, kaya hiniling niya ito. Agad naman hiniling sa kanya ni Master Roshi na ipakita sa kanya ang kanyang damit na panloob, ngunit sa halip ay sinigawan siya nito. Pagkatapos timbangin ang bagay, pumayag si Bulma na gawin ito. Gayunpaman, hindi niya alam, tinanggal ni Goku ang kanyang damit na panloob noong umagang iyon, at hindi sinasadya niyang inilantad ang kanyang hubad na katawan kay Master Roshi, na naging sanhi ng pagdurugo ng ilong nito.
Lubusang nasiyahan, at natulala, isinuko ni Roshi ang Dragon Ball. Hindi niya napapansin ang tunay na kapangyarihan nito. Samantalang masayang nai-score ni Bulma ang kanyang ika-4 na Dragon Ball, hindi rin alam kung ano ang tunay niyang ginawa para makuha ito. Sa puntong ito, bumalik sina Goku at Bulma upang makuha ang Capsule House malapit sa Skull Valley. Bigla, agad na sumigaw si Bulma sa kanyang takot, nang malaman niya na hindi niya suot ang kanyang panty. Inamin ni Goku ang pagtanggal nito sa kanya, kaya galit na galit niyang binaril siya ng machine gun, habang sinisigawan siya matapos mapagtanto na nagpakita siya sa isang matandang pervert, na higit pa sa kanyang panty. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Bulma na pareho silang lumipad ng Nimbus, ngunit ipinaalala ni Goku kay Bulma na kailangan niyang maging dalisay ang puso. Sinabi ni Bulma na siya nga, at nagpatuloy na tumalon para lang bumagsak ang kanyang mukha, naiwan siyang nakadikit sa kanyang mga kapsula. Sa kalsada, nalaman niya na ang Nimbus Cloud ay maaaring gumalaw ng mas mabilis kaysa sa alinman sa kanyang mga sasakyan o motor, na nag-iiwan sa kanya ng labis na inggit kay Goku. Bumalik sa Kame House, pinagbantaan ni Emperor Pilaf ang isang crocodile gamit ang switchblade. Si Roshi ay nagpakita, para lang malaman na si Emperor Pilaf at ang kanyang mga alipores ay pinaghiwa-hiwalay ito habang sinusubukang hanapin ang Dragon Ball. Sigaw ni Emperor Pilaf kay Master Roshi, tinanong siya kung nasaan ang kanyang Dragon Ball. Nagkibit-balikat si Master Roshi, sinabing ibinigay niya ito sa magandang babae na nasa dalampasigan lang. Nabaliw si Emperor Pilaf, at sumakay sila pabalik sa kanilang barko. Sa hindi inaasahan, hiniling niya kay Master Roshi na itulak ito sa dalampasigan para sa kanila. Ginawa niya ito, ngunit bago iyon, binutasan niya ang ilalim ng kanilang sasakyan, na sa huli ay nagiging sanhi ng paglubog ng kanilang barko sa ilalim ng dagat. Sa puntong ito, ipinagpatuloy ni Goku at Bulma ang kanilang paghahanap para sa Dragon Balls. Ang isang naiinggit na Bulma ay nagagalit pa rin dahil hindi siya makasakay sa ulap ng Nimbus, saglit na nawala sa paningin ang kalsada at nahulog mula sa kanyang motorsiklo sa isang talagang matarik na burol, na naging dahilan upang mahulog ang isa sa mga Dragon Balls at umiyak. Dumating si Goku para tingnan siya, at nagsimulang umilaw ang Dragon Ball. Pareho silang tumingin sa unahan at nakita nila ang Arrow Village. Nagpa siya si Goku na tingnan doon para sa isang Dragon Ball. Pumasok ang dalawa sa nayon, ngunit walang nakitang tao doon. Iniisip ni Bulma na isa itong ghost town, ngunit naramdaman ni Goku na may mga tao doon. Tumungo si Goku sa bahay ng Sherman Priest, ngunit nakalak ang pinto, kaya binuksan niya ito. Pagpasok pa lang niya, isang mabigat na palakol ang bumagsak sa kanyang ulo, na nagbigay sa kanya ng isang maliit na bukol. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Sherman Priest na wag kunin ang kanyang anak na babae. Ngunit ipinahayag ni Goku, hindi siya kung sino man ang inaakala ni Sherman Priest na siya. Sinabi ni Sherman Priest kina Goku at Bulma na, isang halimaw na nagbabago ng hugis na nagngangalang Ulang ang kumukuha ng mga anak na babae ng taga-nayon, at nilayo na kunin ang kanyang anak na si Pakawampa sa susunod. Tinanong siya ni Bulma kung nakakita ba siya ng Dragon Ball sa paligid, at ipinakita sa kanya ang isa sa kanya. Sa ngayon, napagtanto ng nayon na si Ulang ay wala kahit saan, at lahat ay nasa harap ng pintuan ng Sherman Priest. Ipinakita ni Lola Pauzo, isang matandang babae, kay Bulma ang 6-star Dragon Ball, at hiniling ito ni Goku. Ang matanda ay tumanggi, sinabi na ito ay ipinasa mula sa iba pang mga henerasyon. Tinanong ni Bulma ang matanda kung makukuha niya ito kung matalo nila ni Goku si Ulang, at maibalik ang mga babae. Sinabi ng nayon na hindi matatalo si Ulang, ngunit may plano si Bulma. Nagbihis si Goku na parang si Pakawampa at naghihintay sa labas ng nayon. Hindi nagtagal, pumasok si Ulang habang sinisira ang dinadaanan, sa anyo ng isang Diablo sa isang tox na may mga bulaklak. Hiniling ni Ulang na pakasalan siya ni Pakawampa, ngunit si Goku, na nakabalat kayo pa rin, ay hindi tumugon at iniisip sa kanyang sarili na kailangan niya talagang pumunta sa banyo. Pagkatapos ay nagbago si Ulang sa anyo ng isang gwapong lalaki, at si Bulma, na nanonood mula sa loob ng bahay, ay naakit sa bagong itsura ni Ulang. Si Ulang, na nagkagusto kaagad kay Bulma, ay nagdedebate kung dapat niya itong kunin o ang isa, si Goku. Sa pagsusuri kay Pakawampa, napagtanto niya na, ang isang babae, ay umiihi, na ginagawa lang ng isang lalaki, at sa huli, napagtanto niya na siya ay nalinlang. Si Ulang ay muling nagbabago ng anyo sa isang malaking toro na nagsasalita ng Espanyol. Inalis ni Goku ang disguise at naghanda upang labanan si Ulang, ngunit si Ulang ay tumakas sa huling segundo. Hinabol siya ni Goku,
at nang makarating siya sa labas ng gate, nakakita siya ng isang maliit na baboy. Sinabi ng baboy kay Goko na pumunta si Ulang sa kabilang bahagi ng bayan, at sinundan siya ni Goko. Pagkaalis ni Goko, ipinakita ng baboy ang kanyang sarili bilang ulang, sa kanyang tunay na anyo. Pagkatapos pumasok sa shape-shifting school, natuto si Ulang na kumuha ng iba't ibang anyo, ngunit may isang catch, maaari lamang siyang nasa isang tiyak na anyo sa loob ng 5 minuto at hindi na. Ipinaliwanag ni Ulang na kinailangan niyang takutin ang nayon dahil palagi siyang itinatapon ng mga babae at nangangailangan ng ilang kasintahan. Sa sandaling ito, bumalik si Goko sa nayon, at sinabi sa baboy na hindi niya nakita si Ulang. Sa hindi inaasahan, nagbagong anyo si Ulang sa isang higanteng metal na ninja na may mga higanteng chopstick at isang higanteng mangkok ng sopas, at sinabi kay Goko na kung tumakas siya, hindi siya ilulubog sa mainit na sopas ni Ulang. Sinabi ni Goko na hindi siya aalis, at hindi sinasadyang na isawsaw ni Ulang ang kanyang daliri sa mainit na sabaw at napaso ang sarili. Mula sa likuran, isang batang lalaki na nagngangalang Johnny ang bumaril ng tirador sa likod ng leeg ni Ulang, ngunit dinala siya ng kanyang ina bago makaganti si Ulang. Bumalik si Ulang kay Goko, na nagpapaalala sa kanya na papatayin siya nito. Nagtanong si Ulang kung bakit sa tingin ni Goko ay maaari siyang manalo, kaya sinabi ni Goko na natuto siya ng karate mula sa kanyang lolo. Sinabi ni Ulang na kung talagang magaling si Goko sa karate, kaya niyang basagin ang 3 brick gamit ang isang kamay. Inilabas ni Ulang ang 3 brick mula sa hammer space at itinambak ang mga ito. Sa hindi inaasahan, binasag sila ni Goko gamit ang isang daliri. Sa takot, agad na naging paniki si Ulang at lumipad palayo. Ipinaalala ni Bulma kay Goko na kailangan niyang hanapin ang mga nawawalang babae, kaya tinawag ni Goko ang kanyang Nimbus Cloud at hinabol si Ulang. Si Goko ay malapit nang mahabol si Ulang, ngunit muling nagbagong anyo si Ulang. Sa pagkakataong ito ay naging isang rocket. Sa gitna ng paghahabol, biglang bumalik si Ulang sa kanyang normal na anyo matapos ang 5 minuto, at nahuhulog sa lupa. Buti na lang at nailigtas siya ni Goko, kaya itinali siya ni Goko at dinala siya pabalik sa nayon. Humingi ng paumanhin si Ulang sa mga taga-nayon, at pagkatapos ay dinala siya sa kanyang kubo, na talagang isang malaking mansyon at ipinakita ang 3 anak na babae, sina Sarah, Alexi, at Little Flower. Ang bawat babae ay tila namumuhay ng marangyang buhay at humihingi ng pabor kay Ulang, halatang spoiled sila ni Ulang. Nakiusap si Ulang sa mga taga-nayon na ibalik ang kanilang mga anak, nakikita kung gaano sila kahirap. Sa puntong ito, iniregalo ni Lola Pauzo kina Goko at Bulma ang isang 6-star Dragon Ball. Kinaumagahan, sina Bulma, Goko, at Ulang ay nasa isang bangka na dumadaan sa isang ilog. Lumalabas, nagpasya si Bulma na si Ulang at ang kanyang kakayahan sa pagbabago ng anyo ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang sa kanilang paghahanap. Pagkatapos ay nagbago si Ulang sa isang isda, at tumalon mula sa bangka nang marinig niya na ang susunod na lugar na kanilang pupuntahan ay ang Fire Mountain. Hinabol siya ni Goko, ngunit bago niya ito mahuli, hinikayat ni Bulma si Ulang pabalik sa bangka gamit ang isang pares ng kanyang panty. Bumalik sa bangka, ibinigay ni Bulma kay Ulang ang isang bitamina, at sinabi niyang dapat itong inumin dahil ito ay mabuti para sa kanya. Biglang naubusan ng gasolina ang bangka, kaya ginawang paddle ni Bulma si Ulang para makarating sila sa Pampang. Sa sandaling ito, biglang nalaman ni Bulma na nawawala ang kanyang Dino Caps at sinigawan niya si Ulang, na inakusahan siyang nagnakaw ng mga ito. Si Ulang ay palihim na tumakas, at sa sandaling nalaman ni Bulma, agad siyang nagtunog ng pipi, na naging dahilan upang si Ulang ay kailangang pumunta sa banyo. Pagkatapos ay sinabi ni Bulma kay Ulang na, ang bitamina na ibinigay niya sa kanya ay talagang isang tableta, na nagpapapunta sa kanya sa banyo tuwing may nagpapatunog ng pipi. Pinag-transform ni Bulma si Ulang sa motorsiklo, ngunit nang sumakay si Bulma sa bisikleta, bumagsak siya dahil hindi lumalakas si Ulang kapag nagbago siya ng anyo, at sinabing hindi na rin ito mahalaga dahil 5 minuto lang ang kaya niyang humawak ng anyo. Sa paglipas ng oras, naglalakad na sila sa Diablo Desert. Sa kalaunan ay nag-init ang ulo ni Bulma, dahil hindi niya kayang maglakad sa disyerto, sinabing sanay na siya sa karangyaan ng kanyang mga kapsula, at kalaunan ay nahimatay siya sa init. Sa di kalayuan, isang asol na pusa ang sumubaybay gamit ang isang teleskopyo sa isang bato, na nagsasabi sa isang lalaki na naruroon ang mga biktima, at sinabi ng lalaki na matagal na mula noong huli nilang biktima. Sumakay ang dalawa sa isang flying bike, ang Jet Squirrel, patungo kina Goko at Ulang. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Yamcha, ang Desert Bandit,
at inutusan ang dalawa na kung gusto nilang tumakas sa disyerto na ito, kailangan nilang bigyan sila ng pera o mga kapsula. Nakilala ni Ulang ang pusa bilang Puar, na pumunta sa Shapeshifting Academy kasama niya, at naalala ni Puar si Ulang bilang isang bully. Si Yamcha, na gustong pagnakawan sila at hamunin silang makipaglaban, ay nagsimulang labanan si Goku gamit ang kanyang espada. Kaya naman, lumaban si Goku gamit ang kanyang power pole. Napagtanto na makapangyarihan si Goku, tinanong ni Yamcha si Goku kung apo siya ni Gohan, dahil siya lang ang taong maaaring magkaroon ng pole na iyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban, ginamit ni Yamcha ang kanyang malakas na pag-atake, ang Wolf Fang Fist, ngunit dahil sa gutom na gutom si Goku, hindi niya ito pinansin, na nagpabagsak kay Goku sa maraming bato. Dahil sa takot na natalo ang kanyang kaibigan, naging langaw si Ulang at sinubukang lumipad palayo, ngunit naging flyswatter si Puar at pinaalis si Ulang sa kanyang anyo, na nagpatigil sa kanya. Sa puntong ito, ibibigay na sana ni Ulang kay Yamcha ang kapsula para iligtas ang sarili, ngunit lumabas si Goku mula sa mga durog na bato at gumanti kay Yamcha. Nagpasya si Yamcha na pabagsakin si Goku gamit ang isa pang Wolf Fang Fist, ngunit bago muling mapabagsak ni Yamcha si Goku, nagsimulang magising si Bulma at nakita siya ni Yamcha. Natigilan si Yamcha sa kanya at natumba, at nagmamadaling umalis na nagsasabing babalik sila. Nakuha ni Bulma ang isang mabilis na sulyap kay Yamcha at umibig sa kanya. Habang pabalik sa kanyang hideout, ipinaalala ni Yamcha kay Puar ang kanyang takot sa mga babae, at sinabi na babalikan niya si Goku. Sa puntong ito, dumidilim na, kaya't si Ulang ay ginamit ang kanyang nag-iisang kapsula, isang double-decker na motorhome. Umakyat si Bulma para maligo, bumulong-bulong tungkol sa kalagayan ng maruming boss. Sa mesa, ipinaliwanag ni Goku kay Ulang kung para saan ang Dragon Ball. Samantala, sa labas ng van, ipinadala muli ni Emperor Pilaf sina Shu at Mai upang kunin ang mga Dragon Ball. Plano ni Shu na maglagay ng bomba sa boss, ngunit hindi sinasadyang nadikit ito sa kanyang kamay. Itinakda niya itong pasabugin mamaya para magkaroon sila ng oras para alisin ito. Si Yamcha at Puar ay nakaupo sa tapat, nakikinig sa pag-uusap ni Goku tungkol sa Dragon Balls at sa kanilang kapangyarihang magbigay ng mga kahilingan. Gumapang siya upang pumasok mula sa likuran, ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang hubot-hubad na dibdib ni Bulma sa bintana. Bilang tugon dito, sumigaw siya at tumakbo palayo. Lumabas si Bulma sa shower at humingi ng damit. Ngayong alam na niya ang kapangyarihan ng Dragon Balls, sinabi ni Yamcha na kukunin niya ito sa kanila, at hihilingin na hindi na siya matatakot sa mga babae. Nagulat si Puar dito, at tinanong si Yamcha kung bakit hindi niya hilingin ang pagnanais para sa pera at kapangyarihan. Sinabi ni Yamcha na hindi siya tunay na interesado sa mga bagay na iyon, at ang gusto niya ay ang hindi mabibili ng pera o kapangyarihan. Ang pinakagusto ni Yamcha sa mundo ay ang magpakasal, o kahit man lang sa isang date, pagkatapos ay idineklara niya na ang Dragon Balls ay tiyak na magiging kanya. Sa loob ng house wagon, sinabi ni Ulang kay Bulma na maglalaba siya mamaya, ngunit wala siyang anumang maisusuot sa kanya ngayon. Sa sobrang galit, sinabi niya sa kanila na matutulog na siya at sinabihan silang huwag pumuslit sa kanyang silid. Biglang binigyan ni Ulang ng inumin sina Goku at Bulma. Masayang ininom ni Bulma ang sa kanya, ngunit ayaw ni Goku sa kanyang inumin. Sinabi sa kanya ni Ulang na ito ay magpapalakas sa kanya, na nagpapa-interes kay Goku, kaya ininom niya ito. Gayunpaman, ang hindi nila alam ni Bulma ay naglagay si Ulang ng sleepy grass, isang kemikal na nagiging sanhi ng pagkakatulog ng umiinom. Sa ngayon ay inaantok na si Bulma, ngunit muli niyang binigyan ng babala si Ulang bago siya umakyat sa itaas para matulog. Sa puntong ito, si Goku ay nakatulog, kaya si Ulang ay agad na dumiretso sa kwarto kung saan natutulog si Bulma, upang nakawin hindi lamang ang mga Dragon Ball kundi ang kanyang panty para sa kanyang sarili. Biglang pumasok sina Yamcha at Puar, gusto din ang mga Dragon Ball para sa kanilang sarili. Nag-transform si Puar sa isang nakakatawang bersyon ng Goku, habang si Yamcha ay palihim na umakyat sa itaas. Papasok na sana si Ulang, ngunit bigla siyang nakarinig ng mga yabag. Nagulat sa kung gaano kabilis nagising si Goku, hindi napagtanto na ito ay talagang si Puar. Kaya nagbago siya sa isang matabang pandak, maliit na bersyon ni Bulma, at pinilit siya ni Puar na lumabas. Sa huli, napagtanto nila kung ano ang ginagawa ng isa't isa, at tumakbo pabalik sa boss. Sa itaas, si Yamcha ay naglalambing sa dilim upang hanapin ang mga bola. Napagkamalan niyang Dragon Ball ang mga dibdib ni Bulma sa ilalim ng kumot, at sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya kung ano talaga ang kanyang hinahawakan. Natapos ang gabi na si Yamcha ay lubos na nabigla,
nagmamadaling lumabas ng bahay kasama si Puar, habang si Ulang ay nagtatago, umaasa sa pang-aabuso mula kay Bulma. Kinaumagahan, sa huli ay nakuha ni Shu at Mai ang bomba, kaya idinikit nila ito sa bus na may isang oras na natitira. Nagising si Bulma na nakabalot sa isang kumot at isinuot ang nag-iisang damit na mayroon si Ulang sa house wagon, na lumalabas na isang Playboy bunny outfit. Nagsimulang magmaneho si Ulang nang mapansin ni Goku ang isang two-seater na nagmamaneho sa likuran nila. Ito ay walang iba kundi sina Yamcha at Puar, na darating upang nakawin muli ang Dragon Balls. Nang tignan ito ni Bulma, nakita niya ang dalawang bandido na nagpaputok ng missile dito, sinisira ito, at naghahanda na ibaba sila at kunin ang lahat. Si Goku ay nagsimulang makipaglaban muli kay Yamcha at tumalsik ang kanyang ngipin. Pagkatapos ay itinigil ni Yamcha ang laban. Nang si Puar, na natakot na makita ang kanyang master na naputol ang kanyang ngipin, ay nag-transform sa isang salamin upang ipakita sa kanya ang nangyari. Sumigaw si Yamcha sa pagkabigla, na iniisip na ngayon ay hindi na siya magkakaroon ng babae. Matapos pagmasdan ni Goku at Ulang si Yamcha sa kahihiyan na nagmamaneho kasama si Puar, pumunta sila para buhatin si Bulma. Sa sandaling ito, dumating sina Shu at Mai, na iniisip na nagtagumpay ang bomba na inilagay nila, at pumasok sa bus para nakawin ang Dragon Balls. Sa hindi inaasahan, ang bus ay sumabog sa kanila, ngunit sila ay nakaligtas. Habang naglalakad sila, bitbit ni Goku ang walang malay na Bulma sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, hindi talaga alam ng grupo kung ano ang gagawin ngayon dahil nawasak ang kanilang tanging paraan ng transportasyon. Biglang bumalik sina Yamcha at Puar, at sinabi ni Yamcha na ikinalulungkot niya ang kanyang mga nakaraang aksyon at nag-aalok sa kanila ng kotse. Si Ulang ay nag-aalinlangan at sinusuri ang kotse kung may mga bomba. Ngunit nagtiwala si Goku kay Yamcha, kaya nagmaneho sila papunta sa susunod na lokasyon dito. Gayunpaman, hindi nila alam, mayroong inilagay si Yamcha na radar sa kotse, na magpapahintulot sa kanya at kay Puar na malaman kung nasaan si Goku at ang iba pa sa lahat ng oras. Lumalabas, ang kanyang plano ay hayaan silang tipunin ang lahat ng 7 Dragon Ball, pagkatapos ay nakawin ang mga ito sa huling sandali at gawin ang kanyang hiling, na huwag nang mahiya muli sa mga babae. Sa sandaling ito, ang tatlo ay patungo sa Fire Mountain, kung saan sinasabi ng mga alamat na nakatira ang kakilakilabot na Ox King. Iniisip ni Bulma na ang alamat ay katawa-tawa, na labis na ikinainis ni Ulang. Nagulat si Bulma at Goku nang matuklasan na ang maliwanag na paglubog ng araw na hinahangaan nila ay sa katunayan, ang Fire Mountain. Samantala, sinusundan ni Yamcha at Puar si Goku at Anggang. Bumalik sa Diablo Desert, si Mai at Shu ay natakot na bumalik kay Emperor Pilaf nang walang Dragon Ball. Ang kanilang mga takot ay natugunan, dahil pareho silang nakuryente, gayunpaman, ito ay bumagsak kay Pilaf at siya rin ay nakatanggap ng pagkabigla. Habang sinasabi ni Yamcha at Puar na gusto nilang panoorin si Goku na nawasak ng Ox King, isang batang babae, na sumisigaw at tumatakbo palayo sa isang higanteng dinosaur ang umagaw sa kanilang atensyon. Habang nakatingin sila sa gulat, pinutol ng batang babae ang ulo ng dinosaur gamit ang isang aparato sa kanyang helmet. Pagkatapos ay bumaril siya ng sinag mula sa kanyang helmet, sinisingaw ang labi ng dinosaur. Habang binabati siya ni Yamcha, sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat makipag-usap sa mga estranghero, kaya naman, sinubukan niyang gawin ang parehong bagay sa kanya. Umiwas si Yamcha at ibinagsak siya sa lupa. Sa Fire Mountain, ginagamit ni Goku ang Flying Nimbus para marating ang kastilyo. Gayunpaman, masyadong malakas ang apoy, kaya nasunog ang buntot ni Goku at nahulog sa kalapit na lawa. Samantala, si Bulma at Ulang ay nakita ng Ox King, na nag-iisip na sinusubukan nilang nakawin ang kanyang kayamanan. Habang si Goku ay bumalik pagkatapos ng kanyang nabigong pagtatangka, sinimulan ng Ox King na patayin siya. Agad na tumalon si Goku sa Flying Nimbus at lumipad sa paligid ng Ox King, na ikinahihilo niya. Pagkatapos, tinanong ng Ox King si Goku kung sino ang nagbigay sa kanya ng Flying Nimbus, at sa lalong madaling panahon, nalaman niya na nakilala ni Goku si Master Roshi. Tinanong niya si Goku kung saan niya siya mahahanap, dahil si Roshi ang matandang master ng Ox King. Napagtanto din niya, na si Goku ay apo ni Lolo Guhan, isang taong napakalapit sa Ox King na parang magkapatid sila. Pagkatapos ay tinanong ng Ox King si Goku kung maaari niyang kunin sa kanya ang Bansho Fan mula kay Roshi, dahil ito ang tanging bagay na makakapatay ng apoy sa Fire Mountain. Tinanggap ito ni Goku, at pagkatapos ay tinanong niya ang Ox King kung maaari niyang makuha ang Dragon Ball mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng Ox King kay Goku na, noong nakaraang araw, ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak na babae na si Chi-Chi,
upang kunin ang Bansho fan, ngunit ngayon ay nag-aalala siya tungkol sa kanya, dahil hindi pa ito bumabalik. Sinabi ng Ox King na maaaring pakasalan ni Goko si Chi-Chi, kung hahanapin niya ang Bansho fan at si Chi-Chi mismo. Si Yamcha at Puar, na nakarinig sa buong pag-uusap, ay nataranta habang ipinapakita ng Ox King kay Goko ang larawan ni Chi-Chi at napansin nila na siya rin ang babaeng pinatumba ni Yamcha kanina. Nagsisimula silang mag-alala na napatay nila siya. Hindi nagtagal, bumalik sila sa kung saan nila iniwan si Chi-Chi at nakita siyang nasa lupa pa rin. Hinawakan siya ni Yamcha at nakahinga ng maluwag nang makitang humihinga pa siya. Nagising si Chi-Chi at agad na naghanda para salakayin si Yamcha. Sa gulat, sinabi ni Yamcha kay Chi-Chi na siya ay isang lihim na tagahanga sa kanya at umiibig sa kanya. Biglang nakita ni Yamcha si Goko, kaya tumakas siya kasama si Puar, habang si Chi-Chi ay abala sa pakikipag-usap sa sarili. Pagkatapos ay nakita ni Goko si Chi-Chi at ipinaalam sa kanya na tutulungan niya itong mahanap si Master Roshi. Pagkatapos ay umakyat si Chi-Chi sakay ng Flying Nimbus, ngunit sa proseso ay hinila ang buntot ni Goko. Ipinaalam sa kanya ni Goko na, kapag may humila sa kanyang buntot, nawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa hindi inaasahan, narinig ni Yamcha si Goko at natutuwa siyang malaman ang kanyang kahinaan. Habang lumilipad sina Goko at Chi-Chi sa disyerto, tinapik niya ito sa panja, gaya ng karaniwan niyang ginagawa, upang matukoy kung babae ba siya o hindi. Ganap na napahiya at natakot, itinulak ni Chi-Chi si Goko mula sa Flying Nimbus, na nagpapadala sa kanya na bumagsak sa lupa, at sa huli ay humantong sa pagbagsak ni Chi-Chi sa Nimbus. Lingid sa kaalaman ni Goko, nahulog ang loob ni Chi-Chi sa kanya, na sinasabi sa kanya na napahagikik siya dahil ngayon lang niya nakilala ang ilang lalaki. Sa paglabas ng disyerto, huminto sina Goko at Chi-Chi at humingi ng direksyon sa isang dolphin. Dumating ang magkapari sa isla ni Roshi at sinalubong sila ni Master Roshi at Pagong. Sa wakas, nakarating sina Goko at Chi-Chi sa Kami House. Gayunpaman, medyo nag-aalinlangan si Chi-Chi kung si Master Roshi ba iyon o hindi, kaya inihagis niya ang kanyang talim ng helmet para tingnan kung maiiwasan niya ito. Nararamdaman niya ang pag-atake, ngunit hindi nagtagal upang maiwasan ito. Habang pinapagalitan siya ni Chi-Chi, inilabas ng Turtle Hermit ang kanyang Hermit Club card bilang patunay. Humingi ng paumanhin si Chi-Chi at hinugot ang talim mula sa noo ni Master Roshi. Pagkatapos ay kinausap ni Master Roshi si Goko ng palihim, at sinabing hahayaan niya silang gamitin ang Bansho fan kung iset up siya ni Goko na makipag-date kay Bulma. Sumang-ayon si Goko, at binanggit din ng Master na huwag sabihin kay Chi-Chi ang tungkol sa deal. Habang hinahanap ang Bansho fan, binanggit ni Pagong na huling ginamit ito ni Master Roshi bilang placemat. Sinabi ng ermitanyo na itinapon niya ito dahil malagkit ito sa katas na natapon niya dito. Pagkatapos ay nagpa siya si Master Roshi na pumunta mismo sa Fire Mountain upang patayin ang apoy. Pagkatapos tawagin si Baby Gamera, papunta na ang tatlo. Pagdating sa Fire Mountain, nagmamadali ang Ox King para batiin ang kanyang matandang amo, at agad na bumagsak si Master Roshi sa lupa, nahihilo siya sa paikot-ikot na pag-ikot. Matapos pag-alitan ng Ox King dahil sa pagpatay ng mga tao dahil sa kanyang kayamanan sa kanyang kastilyo, humingi ng tawad ang makapangyarihang higante. Samantala, hinila ni Master Roshi sa tabi sina Goko at Bulma at ipinaliwanag ang deal na ginawa niya kay Goko. Sa una, galit na galit si Bulma, ngunit itinuro ni Master Roshi na nasa loob pa rin ng kastilyo ang Dragon Ball. Makikipag-date lang si Bulma sa kanya kapag napatay na ng ermitanyo ang apoy. Pagkatapos habarin ang kanyang turtle shell at shirt, sinimulan ni Master Roshi na palakihin kaagad ang kanyang kulot na katawan. Samantala, nakatitig pa rin sina Yamcha at Puar. Pagkatapos gamitin ang kanyang lakas at bigkasin ang pariralang, Kamehameha, inilabas ni Master Roshi ang enerhiya patungo sa kastilyo. Nang matapos ang lahat, bumalik siya sa kanyang normal na sarili, ngunit binanggit ng lahat na kahit patay na ang apoy, nawasak din ang kastilyo. Gayunpaman, mahahanap ni Bulma ang Dragon Ball sa guho. Sinabi ni Master Roshi kay Goko na ang Kamehameha ay inabot siya ng 50 taon para maging perpekto. Gayunpaman, nagawa ito ni Goko sa loob ng 50 segundo, at sinira ang capsule car sa proseso. Pagkatapos ay binanggit ni Goko na hindi ito kasing lakas ng kay Master Roshi. Napatulala si Master Roshi, ngunit pagkatapos banggitin ng Ox King na apo siya ni Lolo Guhan, saglit nilang pinag-usapan ang tungkol sa kanya. Nang makita ni Bulma na sinira ni Goko ang sasakyan, nagalit siya, ngunit nag-alok ang Ox King sa grupo ng isang hovercar na gagamitin para sa isang mahusay na trabaho. Gayunpaman, bago umalis sina Goko, Bulma, at Ulang,
pinaalalahanan ni Master Roshi si Bulma tungkol sa deal. Mabilis na hinila ni Bulma si Ulang sa isang tabi at hiniling sa kanya na makipag-date kasama si Roshi bilang kapalit nito. Noong una ay tumanggi si Ulang, ngunit pagkatapos ng ilang kapanipaniwala mula kay Bulma, siya ay nagpaubaya. Nagbago si Ulang sa isang maikli at mabilog na bersyon ng Bulma, na ikinainis niya. Pagkatapos ay nagbago siya sa isang kaparehong bersyon ng Bulma at nakipag-date siya kay Master Roshi. Sa date na ito, na hindi hihigit sa isang lakad, ipinakita ni Ulang na nagpanggap bilang Bulma kay Roshi ang kanyang mga suso, na lubos na nakalulugod sa Master, at ang date ay epektibong natapos. Sa pagmamasid sa malayo, hindi makapaniwala ang tunay na Bulma na ginawa ni Ulang ang ganoong bagay. Sa sandaling ito, nag-usap saglit sina Goku at Chi-Chi na parehong nagtatanong kung iisipin nila ang isa't isa. Gayunpaman, sa Japanese version, tinanong ni Chi-Chi kung kukunin siya ni Goku bilang kanyang nobya, na tinanggap naman ni Goku kung gusto niya, na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa kalaunan, lumipad ang grupo, at sumunod sina Yamcha at Puar sa kanilang sariling air car. Sa sandaling ito, sina Ulang at Bulma ay nagtatalo, habang sina Yamcha at Puar ay sumusunod sa likuran nila. Huminto sila sa isang bayan para lagyan ng gasolina ang hovercar, habang si Bulma ay umalis para mamili. Samantala, ang mga tao sa bayan ay tila takot kay Bulma. Ibinibigay ng may-ari ng gasolinahan ang mga ito ng libre, dahil tila natatakot din siya kay Bulma. Nakahanap si Bulma ng tindahan na nagbebenta ng Dino Capsule, at nakakuha siya ng $100 na halaga ng mga ito ng libre, dahil natatakot ang tindero kay Bulma. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tindahan ng damit at bumili ng mga bagong damit, habang suot pa rin ang mga tainga ng kuneho. Hindi niya namalaya na suot pa rin niya ito, hanggang sa tingnan niya ang sarili sa salamin. Inalis niya ang mga ito, na ikinagulat ng tindero. Nagtanong ang tindero kung kasama niya ang rabbit mob, at sumagot siya na hindi siya at hindi niya alam kung sino sila. Galit na pinalayas siya ng tindero sa tindahan dahil sa panloloko sa kanya. Sa sandaling ito, wala nang natatakot kay Bulma o nakakapansin man lang ng presensya niya. Samantala, dalawang armadong lalaki na may suot na tainga ng kuneho ang dumating sa bayan at nagsimulang magdulot ng gulo, na nag-iiwan sa mga tao na matakot para sa kanilang kaligtasan. Tinutukoy ng dalawang lalaki ang kanilang sarili bilang, The Rabbit. Mabilis nilang napansin si Bulma at pinagpatuloy ang pagtakot sa kanya dahil siya ay isang bagong babae sa bayan, ngunit siya ay tumanggi sa kanilang mga kalamangan. Nakipaglaban si Goku sa mga lalaki at madaling natalo ang mga ito. Pagkatapos ay tinawag nila ang kanilang master na pumunta sa bayan, na nagpagulo sa mga taong bayan. Ang boss pala ay isang higanteng kuneho na pinangalan ng Monster Carrot. Samantala mula sa malayo, sinubukan ni Yamcha na maalala ang tungkol sa halimaw na kuneho. Biglang tumalon si Monster Carrot na gumawa ng kasunduan at nag-alok na makipagkamay kay Bulma. Pagkatapos ay natatandaan ni Yamcha na ang paghawak ng kuneho ang kanyang sandata. Biglang hinampas ni Bulma ang kanyang kamay. Sa hindi inaasahan, siya ay naging Carrot. Naghahanda si Goku sa pagsugod, ngunit nagbanta si Monster Carrot na kakainin niya si Bulma kung susubukan niyang umatake. Inamin ni Goku ang pagkatalo, at si Ulang ay tumakas sakay ang hovercar. Pagkatapos, ang mga kuneho ay nagpatuloy upang bugbugin si Goku. Si Yamcha ay namagitan at pinalabas ang mga tulisan, habang si Puar, na ngayon ay nagbago na, ay kinuha ang carrot mula sa mga kamay ni Monster Carrot. Pagkatapos ay inutusan ni Yamcha si Goku na gamitin ang kanyang power pole para talunin ang Monster Carrot habang hindi niya ito nahahawakan. Samantala, sinundan ng Monster Carrot si Puar. Sa hindi inaasahan, si Puar ay nabangga sa isang poste at nahulog sa lupa, at nabitawan ang carrot. Sina Goku, Yamcha at Monster Carrot ay tumalon lahat para sa carrot, ngunit ginamit ni Goku ang kanyang power pole para ipalayo ang carrot. Iniwasan ni Goku at Yamcha na mahawakan ang Monster Carrot, para maibalik si Bulma. Napansin ng Monster Carrot si Puar at nagbanta na gagawin siyang carrot, ngunit si Puar ay nag-transform bilang Monster Carrot at nagbanta na hawakan siya. Pagkatapos ay ginamit ni Goku ang kanyang power pole para hampasin ang Monster Carrot, at binanta ang gagawin niya ito muli kung hindi niya binago si Bulma pabalik sa normal. Ginawa ng Monster Carrot ang sinabi sa kanya, at bumalik sa normal si Bulma. Samantala, tumakas sina Yamcha at Puar sa eksena, habang sinasabi ni Yamcha na mas madaling makasama si Bulma noong siya ay isang carrot. Maya-maya, bumalik si Ulang sa bayan at pinagalitan ni Bulma dahil sa pag-alis. Ngunit nais lamang niya na ilayo ang hovercar para hindi ito manakaw.
Nagkomento rin si Ulang na mas maganda si Bulma bilang isang carrot, na lalong ikinagalit niya. Nang nakatali ang mga kuneho, ginamit ni Goku ang kanyang power pole para dalhin sila sa buwan. Pagbalik niya sa Earth, ipinaliwanag niya na kung gagawa ang gang ng mga treat para sa lahat ng bata sa mundo sa loob ng isang buong taon, aakyat siya at ibababa sila. Sa sandaling ito, sina Ulang, Bulma, at Goku ay nakasakay sa kanilang hovercar, papalapit sa huling Dragon Ball. Nang tinanong ni Ulang si Bulma tungkol sa hiling, ibinunyag ni Bulma kay Ulang na nagpaplano siyang hilingin ang isang kasintahan sa Dragon Ball. Nakakairita ito kay Ulang, hindi siya makapaniwala na itinaya niya ang kanyang buhay para lang magkaroon ito ng boyfriend. Kaya iminumungkahi ni Ulang na naisin nila ang kayamanan o kahit na isang bagay na magiging kapaki-pakinabang sa kanilang lahat. Sa likod nila, sinusundan pa rin sila ni Yamcha at Puar, habang si Yamcha ay nasa sabik na halos oras na para gawin niya ang kanyang hiling. Sa hindi inaasahan, may nagmamasid din sa kanila. Sa Pilaf's Castle, binantaan ni Emperor Pilaf si Mai na ayusin ang kanyang Dragon Ball Raider ng mabilis, kung hindi, ipapakain siya sa mga alligator. Inaakit at nakipag-usap si Mai tungkol sa pagkain kay Pilaf para makaabala sa kanya, ginagawang hindi siya makabilang para bigyan siya ng mas maraming oras para ayusin ang Raider. Nakakita siya ng Dragon Ball sa kastilyo at sinusunod ni Shu ang mga direksyon na ibinibigay niya sa kanya. Nang mahanap ni Shu ang Dragon Ball, hinampas siya ni Pilaf sa ulo at sinabing iyon ang mayroon na sila, ang literal na nasa likuran nila. Pagkatapos, isang robot bird ang nagpaalam kay Pilaf na, ang natitirang anim ay papunta na sa kanya. Kaya ipinadala niya sina Shu at Mai para kunin sila. Habang dumadaan pa rin sina Goku, Bulma, at Ulang sa Diablo Desert, sinabi ni Mai kay Shu, na nakatayo sa ibabaw ng kabute, sa pamamagitan ng radyo na papunta sila sa kanyang direksyon. Biglang inihinto ni Ulang ang hovercar at sinabihan si Bulma na baguhin ang kanyang hiling, na humantong sa isa pang pagtatalo. Si Shu, na nasa isang Pilaf machine, ay sinira ang hovercar at ninakaw ang case ni Bulma, na mayroong lahat ng Dragon Ball at kanyang Dino Caps. Si Goku ay agad na sumunod upang bawiin ang Dragon Balls. Pagkatapos si Shu at Mai ay bumalik sa Pilaf's Castle. Pagdating ni Goku, nakita niya ang robot suit ni Shu na ginamit sa gitna ng disyerto. Iniisip ni Goku na ito ay isang tao at inaatake ito. Biglang bumagsak ang robot, kaya inakala niyang patay na ito at bumalik upang muling samahan sina Bulma at Ulang. Nang malaman ni Bulma na hindi nakuha ni Goku ang Dragon Ball, siya ay nanlumo at umiyak. Pinasaya ni Goku si Bulma sa pagsasabing hindi nila nakuha ang kanyang Dragon Ball na daladala niya. Pagkatapos ay gumawa si Yamcha ng isang matapang na desisyon at nag-aalok sa kanila ng pagsakay papunta sa Dragon Balls. Sa kanilang paglalakbay, sinabihan ni Bulma si Yamcha na ipikit ang kanyang mga mata, na ikinalito at natakot sa kanya dahil iniisip niyang baka gusto niya itong halikan. Gayunpaman, gusto lang ni Bulma na suriin ang kanyang Dragon Raider para matiyak na nasa tamang landas sila. Pagkatapos gawin ito, sinabi ni Bulma kay Yamcha na maaari niyang buksan ang kanyang mga mata. Bahagyang nabigo, sinabi ni Yamcha na, walang nangyari, na maaaring nagpahiwatig na talagang gusto niyang halikan siya nito. Lumapit sila sa kastilyo ni Emperor Pilaf, at masaya si Emperor Pilaf na sa wakas ay mapapasa kanya na ang lahat ng 7 Dragon Ball. Nagpasya siyang ilagay ang lahat sa isang bitag. Habang papasok na ang grupo ni Goku, biglang na-activate ang bitag, at ang mga haligi ay bumaril mula sa lupa sa pagtatangkang durugin ang mga ito. Halos madurog si Bulma nang abala si Goku, ngunit hiniligtas siya ni Yamcha. Dahil nabigo ang unang bitag ni Emperor Pilaf, naglagay siya ng pader sa paligid nila, na nahuhuli ang ating mga bayani. Sinabi ni Bulma na natatakot siya at humawak kay Yamcha, na mas lalong ikinatakot din niya. Si Emperor Pilaf ay mayroon na ngayong 6 sa 7 Dragon Ball. Nang hindi alam na nasa kay Goku ang 4-star Dragon Ball, ipinadala ni Emperor Pilaf si Mai at Shu para hanapin ang Dragon Ball sa hovercar para sa ika-7 Dragon Ball. Habang sinusubukan ni Goku at Yamcha na sumuntok para makalabas sa kanilang kulungan, sa lalong madaling panahon ay nalaman nilang sila ay binabantayan, walang iba kundi si Emperor Pilaf mismo. Pagkatapos ay pinagtatawanan ni Bulma si Emperor Pilaf, kaya siya ay hinawakan ng isa sa kanyang mga kuko ng makina. Para sa paggawa na iyon ay bibigyan ni Emperor Pilaf si Bulma ng isang bagay na kilala bilang, ang paggamot. Sinusubukang gawin itong nakakatakot, hinipan niya ng halik si Bulma, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay itinapon siya pabalik sa kanyang kulungan kasama ang iba pa. Pagkatapos ay nagpasya si Emperor Pilaf na lagyan ng gas ang mga ito na tinatawag na Yellow No. 3. Pagkatapos,
Lumakad siya sa kanilang kulungan at naging biktima ng sarili niyang plano. Pumasok sina Mai at Shu, may mga gas mask, at kinuha kay Goku ang panghuling Dragon Ball. Hindi nagtagal pagkatapos nilang kunin ang Dragon Ball, nagising si Emperor Pilaf. Nang magising si Bulma, nakita niya na nakuha na kay Goku ang kanyang Dragon Ball. Agad niyang ginising si Goku, habang lumabas si Emperor Pilaf at ang kanyang mga alipores para ipatawag si Shenron. Walang isip, iniwan nilang bukas ang pinto ng kulungan, na nagpapahintulot sa Dragon Ball Gang na makatakas. Hindi nagtagal, nakasalubong ng mga bayani si Emperor Pilaf. Sinimulan nilang habulin si Emperor Pilaf, ngunit pagkatapos ay pumasok sila sa isang higanteng pinball machine. Tumakbo sila mula sa isang higanteng pinball ng ilang sandali at sa huli ay bumalik sila sa parehong lugar kung saan sila nagsimula. Pagkatapos ay ginamit ni Goku ang Kamehameha sa pader, ngunit gumawa lang siya ng isang maliit na butas. Agad na sinabihan ni Yamcha si Puar na maging paniki at kunin ang isa sa mga Dragon Ball. Pagkatapos ay inutusan ni Bulma si Ulang na maging paniki at tulungan si Puar, na ginawa niya din. Sa sandaling ito, ipinatawag na ngayon ni Emperor Pilaf ang Dragon. Dahil napatawag, ang Eternal Dragon na si Shenron ay naghihintay na ngayon para sa isang hiling. Masyadong kinakabahan si Emperor Pilaf na humarap sa Dragon para gawin ang kanyang hiling na maging pinuno ng mundo. Samantala, si Goku ay patuloy na gumamit ng Kamehameha Wave para makatakas sila sa kulungan. Habang iniisip na ni Emperor Pilaf ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang nilalang at maging pinuno ng mundo, bigla, si Ulang ay nagmamadaling pumunta sa Eternal Dragon at hiniling ang pinakakomportableng pares ng damit na panloob, para maiwasan ang paghiling ni Pilaf sa huling segundo. Sa huli, ang mga Dragon Ball ay nagiging bato, at nakakalat sa buong mundo, na hindi na matagpuan ng isa pang taon. Nakakainis ito kay Goku dahil nawala na ang dating pag-aari ng kanyang lolo. Isang galit na Pilaf ang nagutos sa kanyang mga alipores na patayin si Goku at ang kanyang mga kaibigan, at sabi niya, gusto ko ang baboy na yan para sa aking hapunan. Kaya si Shu ay tumawag ng maraming mga aso para salakayin sila. Sina Yamcha at Goku ay lumalaban sa mga aso, ngunit pagkatapos, si Goku, na naubos na ang kanyang lakas mula sa paggamit ng Kamehameha ay hindi na makagalaw, at sina Shu at Mai ay tumalon at nahuli ang grupo. Ang grupo ay napunta sa isa pang bilangguan. Sa pagkakataong ito ay tatlong solidong talampakan ng bakal para sa anumang mga plano sa pagtakas. Plano ni Emperor Pilaf na iprito sila sa umaga sa araw. Kabilugan ng buwan na, at sinabi ni Goku sa kanila na lalabas ang isang kakilakilabot na halimaw sa kabilugan ng buwan, at minsan ay tinapakan nito ang kanyang lolo Gohan. Kahit na ang iba ay hindi sigurado na totoo ang kanyang kwento, sinabi nila kay Goku na huwag tumingin sa buwan, ngunit agad niyang tinitigan ito. Sa una, tila walang nangyari, ngunit pagkatapos ay nag-transform siya sa isang makapangyarihang hayop, na pinalaya sila sa kanilang bilangguan sa isang mapang wasak na pag-aalsa. Si Goku, na naging isang dakilang unggoy pagkatapos niyang tingnan ang kabilugan ng buwan, ay lumabas sa kulungan ni Emperor Pilaf at sinimulang sirain ang kastilyo ni Pilaf. Sina Pilaf, Shu, at Mai, na lahat ay natutulog sa oras na iyon, nagising at napagtanto na may sumisira sa Pilaf's castle. Nagalit si Pilaf at sinabihan sina Shu at Mai na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Si Shu at Mai ay nakapajama lamang at walang pagpipilian kundi magtapon ng mga bagay na nasa kwarto sa higanteng unggoy, tulad ng mga unan at tsinelas. Malinaw naman, wala itong epekto sa halimaw. Ang unggoy pagkatapos ay patuloy na sinisira ang kastilyo at hinahabol ang tatlo. Agad silang tumungo sa isang eroplano kung saan sila tumakas mula sa kastilyo. Sina Yamcha, Ulang, Puar, at Bulma ay lahat ay sumusubok na tumakas mula sa kastilyo, ngunit si Bulma ay natumba at na-sprain ang kanyang bukong-bukong. Dahil hindi sapat ang lakas ni Ulang at Puar para tulungan siyang makatayo, kailangan ni Yamcha na lampasan ang kanyang takot sa mga babae at tulungan si Bulma na makatakas sa kaligtasan. Siya ay lubos na nagpapasalamat para dito. Samantala, galit sa pagkawasak ng kanyang kastilyo, sinabihan ni Pilaf si Mai na bumalik. Ang kanilang eroplano ay nagsimulang barilin si Goku, ngunit tila walang epekto sa kanya. Sa hindi inaasahan, ang kanilang eroplano ay naglabas ng isang heat-seeking missile at pinatumba ang dakilang unggoy na si Goku. Naniniwala ang lahat na talagang patay na si Goku, at nagsimulang tumalon-talon si Pilaf sa kanyang buntot. Pagkatapos ay napagtanto ni Shu at Mai na ang mga kamay ng unggoy ay nagsisimula ng gumalaw at sila ay nangangamba sa takot. Biglang nagising ang dakilang unggoy na si Goku at hinabol si Emperor Pilaf at ang kanyang dalawang alipores,
na pagkatapos ay tumakbo pabalik sa kanilang eroplano at sinubukang tumakas. Lumipad sila, ngunit ibinato ni Goku ang isang tore sa eroplano, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Sa hindi inaasahan, natagpuan ni Yamcha si Bulma na natigil sa ilalim ng isa pang tore ng kastilyo ni Pilaf. Itinaas ni Yamcha ang tore para palabasin si Bulma, ngunit muli silang hinabol ni Goku. Binuhat ni Goku si Bulma, kaya sumigaw siya hanggang sa nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay sinimulan siyang dilaan ni Goku, na tila may balak na kainin siya. Pagkatapos ay binanggit ni Puar na ang mahinang punto ni Goku ay ang kanyang buntot, kaya ginamit ni Yamcha ang kanyang kapangyarihan ng Wolf Fang Fist, para basagin ang kastilyo at gumawa ng espada mula sa bato, at sinubukan niyang putulin ang buntot ni Goku. Sa hindi inaasahan, ito ay walang epekto, at ang espada ay nadurog dahil hindi ito matalas upang putulin ang buntot. Pagkatapos ay hinawakan ni Yamcha ang buntot ni Goku, kaya tinulungan siya ni Ulang, habang si Puar ay naging isang gunting at pinutol ito. Sa wakas, ibinaba ni Goku si Bulma at lumiit pabalik sa kanyang normal na anyo, kung saan siya ay hubad at walang malay. Nalungkot si Pilaf sa kanyang kastilyo, at inutusan niya sina Mai at Shu na barilin silang lahat. Pagkatapos ay tumakbo si Pilaf sa kabilang direksyon, at nang makita ito ni Shu at Mai, nagpa siya silang tumakas kasama si Pilaf. Kinaumagahan, walang maalala si Goku tungkol sa kanyang pagbabago noong nakaraang gabi, kaya sumang-ayon ang iba sa grupo na huwag sabihin sa kanya ang tungkol dito, at ang katotohanang malamang na siya ang halimaw na pumatay sa kanyang lolo Gohan. Pagkatapos ay nalaman ni Goku na ang kanyang buntot ay nawala, at ipinapalagay na ito ay tumakas at ibinigay ang pantalon ni Ulang upang takpan. Pagkatapos, bumalik si Goku sa mga guho ng kastilyo ni Pilaf para kunin ang kanyang power pole. Galit ngayon si Bulma na hindi siya nakakuha ng kasintahan, at galit din si Yamcha dahil mapapahiya pa rin siya sa mga babae sa loob ng isang taon, ngunit pagkatapos ay nagkatinginan sila at tuwang-tuwang nagpa siya na maging magkasintahan. Sa pagbabalik ni Goku, binigay sa kanya ni Bulma ang kanyang Dragon Radar para makuha niya ang Dragon Ball ng kanyang lolo sa isang taon kapag bumalik sila sa normal. Nagpa siya silang maghiwalay ng landas, plano ni Bulma at Yamcha na bumalik sa lungsod kasama sina Puar at Ulang. Pagkatapos ay kumuha si Yamcha ng isang jet capsule at umalis kasama ng iba. Pagkatapos ay sumakay si Goku sa kanyang Flying Nimbus at nagsimulang magtungo sa isla ni Master Roshi para sa pagsasanay, at kumaway siya habang nagpapaalam kina Bulma, Yamcha, Ulang, at Puar. Sa sandaling ito, si Goku ay nakasakay sa Flying Nimbus at naglalakbay patungo sa Kami House, upang tumanggap ng pagsasanay mula kay Master Roshi. Sa ibang lugar, bumagsak ang airship ni Yamcha sa isang malalim na gubat. Si Bulma, Yamcha, Ulang at Puar ay tumalon bago ang pag-crash at hindi nasaktan, ngunit ngayon sila ay natigil sa gitna ng isang malalim na gubat. Matapos makita ni Bulma ang isang malaking lumilipad na halimaw, hinawakan niya si Yamcha at nagsimulang tumakbo. Sumunod naman sina Puar at Ulang. Sa ibang bahagi ng gubat, isang maliit na batang lalaki ang nakikipagsapalaran sa gubat. Samantalang si Goku ay patuloy na naglalakbay sakay ng Flying Nimbus patungo sa Kami House, at siya ay nagsasaya sa daan. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.